Ka-Express, official na ngang nagbukas ang training camp ng Gilas Pilipinas sa Inspire Sports Academy sa Calamba, Laguna. Ramdam agad ang matinding sense of urgency dahil ito na ang preparasyon para sa second window ng FIBA World Cup 2027 Asian Qualifiers. Day 1 pa lang, putok na agad ang PBA Core sa pangunguna ni Chris Newsome at Justin Brownlee. Sa February 26, makakaharap natin ang New Zealand at sa March 1 naman ang world rank na Australia sa Mall of Asia Arena. Alam ni Coach Tim Cohn na hindi biro ang mga kalaban, kaya ang mindset sa loob ng camp ay disiplina at gutom na makabawi sa mga nakarang pagkatalo. At dahil home games ito, kailangan protektahan ng Gilas ang ating teritoryo. Ang goal, hindi lang basta lumaban, kundi ipakita ang improvement sa defensive rotations at rebounding laban sa matatangkad na Oceania teams. Abangan natin ang pagdating ni AJ Edu at Kai Soto para makumpleto ang ating frontline. Ito na ang simula ng ating misyon para sa 2027. Sa loob ng Inspire Sports Academy, hindi lang pawis ang makikita mo, kundi ang seryosong mukha ng bawat player. Alam ng lahat na ang second window na ito ay make or break para sa ating standing sa Group A. Ang focus ni Coach Tim sa unang araw ay hindi lang basta conditioning, ito ay tungkol sa mental toughness at pag-unawa sa sistema. Nakita natin ang sipag ni Juan Gomez Deliano at ang physicality ng mga PBA standouts na maagang sumalang sa drills. Bakit ba ganito katindi ang pressure? Kasi fresh pa sa isip ng mga players ang mga naging pagkatalo natin sa mga international competitions kamakailan. Imbes na mawala ng gana, ginamit ito ng coaching staff bilang fuel o gasolina para mas maging gutom ang team. Sinabi ni Coach Tim na ang mga past losses ay hindi dapat kalimutan, kundi gawing lesson, lalo na't New Zealand at Australia ang ating maka-back-to-back games. At ang mga teams na ito ay kilala sa kanilang structured offense at physical na laro. Kung hindi tayo magiging disiplinado sa depensa, madali tayong may iwan. Sa day 1, binigyan ng pansin ang defensive accountability. Sa mga nakarang laro kasi, madalas tayong nabubutasan sa transition defense at nalamangan sa rebounds. Kaya naman sina Chris Newsome at Tristan Baltasar talagang tinatrabaho ang kanilang defensive rotations. Importante rin ang communication sa loob ng court. Ayaw ni Coach Tim ng mga silent players. Gusto niya ay nag-uusap ang bawat isa para walang naiiwan sa rotation. At bukod sa depensa, tinitingnan din ang offensive spacing. Ang problema kasi minsan ng Gilas, nagiging stagnant ang laro kapag nahaharang ang initial play. So ngayon, sinusubukan nilang gawing mas fluid ang ball movement para mas mahirapan ang scouting ng New Zealand. Ang Tall Blacks ay kilala sa kanilang disiplina at mabilis na ikot ng bola, kaya kailangan nating tapatan iyon ng bilis at talino. Ang atmosphere sa Calamba ay inilarawan bilang purposeful. Hindi lang sila andoon para magbakasyon, andon sila para sa isang misyon. Ang bawat drill, bawat sprint at bawat shooting practice ay may layunin. Ang home court advantage sa MOA Arena ay malaking bagay, pero alam ng team na hindi sapat ang hiyaw ng mga fans kung hindi sila handa sa loob ng court. Ito ang pundasyon na itinatayo nila sa Laguna, isang team na palaban, matalino at higit sa lahat, handang rumesbak para sa bandera. Habang tumatagal ang camp, lalong tumitindi ang excitement dahil sa pagdating ng ating mga overseas warriors. Inaasang makakasama na sa mga susunod na araw sina AJ Edu, Carl Tamayo at Kevin Kiambao. Malaking boost ito para sa Gilas dahil dala nila ang international experience na kanilang nakuha mula sa Japan B-League at iba pang liga sa labas ng bansa. Ang versatility na dala ni Carl Tamayo at Kevin Kiambao ay magbibigay kay Coach Tim ng maraming options pagdating sa rotations, lalo na kung kailangang mag-adjust sa height ng Australia. Pero ang pinaka-inaabangan ng lahat ay ang kalusugan at kondisyon ni Kai Soto. Paparating pa si Kai para sumali sa Gilas Camp at nasa mabuti siyang kalagayan at puno ng kumpiyansa. Matapos ang kanyang mga productive minutes sa Japan B-League, makikita ang mas matured na Kai sa kanyang laro. Hindi na lang siya basta matangkad na bata, siya ay nagsisilbing anchor sa ating frontline. Ang kanyang presensya ay napakahalaga para sa ating rim protection. Lalo na laban sa Australia at New Zealand, kailangan natin ng player na kayang bumantay sa rim at kumuha ng defensive rebounds para hindi tayo mas second chance points. Ang plano
ay pagtabihin sina Kai Soto at AJ Edo sa loob. So isipin nyo na lang ang depensang maibibigay ng dalawang ito, isang defensive wall na magpapahirap sa sinumang susubok umatake sa basket. Dahil matatangkad sila, mas magkaroon ng kumpiyansa ang ating mga perimeter defenders na sina Chris Newsome na mag-pressure sa ball handlers ng kalaban dahil alam nilang may backup sila sa ilalim. Ang kombinasyon na ito ang sagot natin sa size advantage ng Oceania teams. At hindi rin matatawaran ang ambag ni Kevin Kimball sa kanyang abilidad na tumira sa labas at mag-create ng sariling shot. Siya ang magsisilbing X-factor sa opensa. Kailangan nating i-spread ang floor para hindi lang tayo nakaasa sa loob. Ang balance ng outside shooting at interior scoring ang magiging susi para mabuksan ang depensa ng Australia. Sa bawat practice sessions, ramdam ang bilis na development ng chemistry dahil maikli lang ang preparation time, bawat segundo ay mahalaga. Ang mga overseas players ay mabilis na nag-adjust sa sistema ni Coach Tim dahil familiar na rin sila sa structured basketball. Ang focus ngayon ay ang cohesion, yung tipong kahit nakapikit, alam nila kung nasaan ang kanilang kakampi. Sa level ng FIBA, isang maling galaw lang ay pwedeng maging sanhe ng pagkatalo. Kaya naman ang precision sa execution ang priority ngayon sa Inspire Sports Academy. Ang roster na ito ay mukhang isa sa pinakabalansing na buo natin sa mga nakaraang taon. Higit sa physical na aspeto, ang laban na ito ay tungkol sa mentalidad. Ang psychological layer ng preparation ay nakatuon sa pagbangon mula sa mga heartbreak losses. Sabi nga ng mga players, ayaw na nilang maranasan ulit yung pakiramdam na abot kamay na ang panalo pero nakakawala pa. Kaya naman sa huling bahagi ng bawat training session, laging binibigyan din ang composure, lalo na sa clutch time o yung huling 5 minuto ng laro. Dito tayo madalas kinakapos. Kaya ngayon, sinusubukan ng coaching staff na i-simulate ang high-pressure situation sa practice at lilipat ang training mula sa Laguna patungo sa Mall of Asia Arena habang papalapit ang laro. At bakit? Para maging familiar ang mga players sa ring, sa sahig at sa buong paligid ng venue. Ang home court advantage ay hindi lang tungkol sa mga fans, tungkol din ito sa pagiging komportable sa lugar kung saan kayo lalaban. And speaking of fans, inaasahan na mapupuno ang MOA Arena ng mga kababayan nating uhaw rin sa panalo. Ang emotional lift na ibinibigay ng Pinoy crowd ay hindi matatawaran. Ito yung nagbibigay ng extra gear sa mga players kapag pagod na sila. Ang bawat laro laban sa New Zealand at Australia ay isang testamento kung gaano na tayo kalayo ang ating narating mula ng huling World Cup. At ito ang Express Info kung saan bawat kwento ginulat ang mundo. Don't forget to like and subscribe.